Araw ng piyesta sa San Jose kaya naman naimbitahan na naman nga ang mga magkakaibigang layas. Alas 7 na nga ito ng gabi at hindi ko nga alam kung may masasakyan pa nga ako pauwi ng bayan. Mahigit 30 minutos na nga ako nag-aantay ng tricycle pero wala pa nga ring dumadaan. Kaya naman nag-chat na ako kay Maria na kako ay wala pa nga akong masakyan at naghihintay pa nga rin ako ng tricycle. Kako ay nakakahiya naman kay Gigi kung ako nga ay magpapasundo. Pero sabi ko nga lang yun na ako'y nahihiya dahil wala naman akong hiya. O tignan mo naman at sinundo na nga ako agad-agad ni Gigi. Dumaan nga muna ako dito kanabanang at nabutan ko ang kumakain ng Disney Princess. Masama na naman nga ang panlasa niya kaya hindi na naman siya makakasama sa lakad. At awan ko nga ba sa Disney Princess na ito at sa tuwing may lakad nga ay palagi na laang nagkakasakit. Hindi nga makakasama itong si Banang pero pinayagan niya nga sumama sa amin si JR. Ang plano talaga ay si Skate nga kami sasakay at doon na nga kami dadaan sa Riles. Ang kaso nga lang ay ito namang si Ali ay nagchat at nagpapadaan nga sa kanila. Kaya naman na bago ang plano at dito na nga kami dumaan sa kalsada. Pero bago nga namin sunduin itong si Ali ay minabuti na nga muna naming magpagatong dito sa Tool Power. Para mamaya kapag sakay na nga siya ay dire-diretso na nga yung aming biyahe. Nagpahangin na rin pala ng gulong itong si JR at si Gigi dahil nga malayo-layo rin yung aming pupuntahan. Pagdating nga namin dito kana Ali ay hindi naman halata na ready na nga siya at talagang nakapagkulot pa ng buhok. At syempre lalong hindi naman halata na excited nga siyang masayawan mamaya. Pinagpaalam ko pa nga itong si Alilin sa kanyang nanay na kako ay isasama ko nga muna itong kanyang dalaga at kami nga ay dadayo ng sayawan. Pero pagkadating nga namin dito sa kalagitnaan ng aming pupuntahan ay hindi na nga tumuloy itong si Alilin dahil nga may pangyayari na hindi nga namin inaasahan. Na kapag naaalala ko nga ay talagang ako nga ay nasusura nga laang. Kaya naman ang ending ay ako na nga lang at si Gigi at si JR ang tumuloy dito kana Ate Ronet. Pagdating namin dito ay kompleto na nga ang buong magkakaibigan at kami na nga lang ang nawawala. Dahil itong mga ito ay sa skits nga dumaan kaya naman mabilis-bilis nga ang kanilang biyahe. Alas 9 na nga nang dumating kami dito kaya naman talagang gutom na nga ang nararamdaman namin. Kaya naman pagdating namin dito ay kumain na nga kami muna agad-agad dahil nga yung mga bulati namin sa tiyan ay nagwawala na. Kakaiba nga ang trip ko dahil itong ang dessert agad ang aking inuna. Ininit ko pa nga yung sabaw ng native na tinola dahil nga napakasarap nga nitong higupin kapag nga mainit. Puro ulam nga lang ang kinain ko dyan at hindi nga ako nagkanin dahil nga nagsisimula na akong mag-diet. Kami na nga lang ang iniintay kaya naman pagkatapos naming kumain ay dumiretso na nga kami dito sa sayawan. Talagang nakakatuwa nga ang sayawan dito dahil napakarami nga ng tao. Ang kagandahan pa nga dito ay madilim nga itong peso kung kaya't kung ikaw nga ay takas ay hindi ka nga agad makikita dito. Dahil yanong sama naman talaga kapag nga sayawan tapos yanong liwanag. Pumunta nga ako dito para nga lamang makikain dahil hindi naman ako pwedeng sumayaw. Nahiya nga lang talaga ako kay Kuya Kenny dahil umaga pa nga lang ay tinawagan pa nga ako para nga ako ay kumbidahin. Pero sadyang taon-taon ay nangangakit nga itong mag-asawang ito dito ni Ate Ronet at nung nakaraong taon nga ay nandito nga rin kami. Dito nga sa amin sa probinsya ay napakadalang na nga ng ganitong mga sayawan. At kadalasan ay sa mga parteng kalinangan na nga laang nagkakaroon ng ganitong kasiyahan. Sa mga oras na ito ay nagkakaakitan na nga sila sa pagsayaw ng modern at cha-cha dahil nga talagang nakakaindak naman ang mga tugtugan dito. Ako nga lang talaga ang hindi nila mahigit sa gitna dahil nga talagang ako naman ay walang kahilig-hilig sa sayawan at yung sayaw naman ay hindi nga rin nagkaroon ng hilig sa akin. Kung merong cha-cha at modern na sayaw ay hindi naman pwedeng mawala itong sweet dance. Kaya naman kako ay aba, ipagsasayaw nyo naman yung mga asawa nyo bago nyo nga ako isayaw. Charot! Sa mga oras na ito ay pabidyo-bidyo nga lang ako dahil nga wala naman akong pwedeng isayaw dito dahil wala nga akong kapares. At talagang taga-sana all na nga lang ako dito sa mga mag-asawahang ito. Palalim ang gabi pero padami ng padami ang mga tao. Sa mga oras na ito ay halos mapuno na nga itong dance floor. At halos lahat nga ng tao dito ay talagang enjoy na enjoy sa pagsasayaw dahil nga yung mga ganitong kaarawan talaga ay talagang napakadalang na ngang mangyari. Dahil hindi rin naman biro ang magpaganap ng ganitong kasiyahan dahil nga napakamahal nga ng gastos at napakamahal na nga rin ng mga bilihin. Pagsapit ng alas 12 ay nagkaayaan na nga rin kaming magsiuwian dahil nga may pasok pa nga itong aking mga ibang kasama. Kagaya nga kanina ay sa skate nga ulit sila sasakay at kami naman ni JR at ni Gigi at ni Marian ay sa motor na nga ulit. Ganito lang naman ang dadaanan namin ng motor kaya naman talagang hindi nga nag-inom ng marami itong aming mga driver. Dahil isang pagkakamali mo nga lang dito ay sa fish pan ka na nga pupulutin.